guys, good morning! So it's our last day here in Sapa. Papunta na kami ngayon sa may bus station. Tapos na din kami nag-check out. At sobrang convenient din mag-check out once na nagbayad ka na agad. And guys, sobrang payapa nitong nakuha naming hotel. It is one of the best hotel. Kasi nung pumunta kami sa may Sapa Town kahapon, ang daming hotel. Pero guys, sobrang ingay. Alam mo yun, busina ng busina yung mga tao, ganyan. Tapos ang daming party-party. Basta maingay doon. Kung habol nyo ay yung hotel na tahimik, this hotel is the best for you. And guys, we were so lucky kasi sa 4 na araw namin na stay dito, hindi talaga umulan. I mean, umulan kahapon sa may Katkit Village, pero tolerable yung ulan. Like, ambon lang talaga siya at sobrang saglit lang. Nag-aantay lang kami ngayon ng taxi, papunta dun sa bus station, papuntang Hanoi. Ang oras ng departure namin dito sa may Sapa ay 9:45 in the morning at mag-a-arrive kami sa may Hanoi na 4:45 in the afternoon or in the evening na. Hi guys! So pumunta muna tayo dito kasi nga kailangan natin ng candy kasi nahihilo tayo sa biyahe mga sis. So guys, ito ang bubuhay sa atin sa biyahe. Dumating na yung bus namin finally! Guys, ito yung stopover. Bumaba lang tayo ngayon kasi gutom. Lunchtime na din. 2 hours and 30 minutes na lang daw ay makakarating na tayo ng Hanoi. Hi guys, so we have finally arrived here in Hanoi at sobrang bilis lang ng biyahe namin kasi umalis kami sa may Sapa ng mga bandang 9:40 or 9:45. Then nandito na agad kami before mag 4 PM. Sobrang nakakatuwa kasi ang bilis namin nakarating. At dito nga pala kami drop. So ayun yung parang merong ice creaman dito. Tsura ng ice cream, tapos dito lang kami nag-aantay, then magbubuk lang kami ng Grab, papunta dun sa hotel namin dito sa may Hanoi. Guys, nakarating na nga tayo sa may hotel natin. Ang pangalan ng hotel ay Prime Garden Hotel and Spa. Then itong hotel na to guys, nandun siya sa part na tahimik na part at hindi maingay. Kasi nung pumunta kami dito, nag-walk lang kami at ang dami may ingay na hotel. Pero dito guys, sobrang tahimik at ayan, medyo nasa looban siya. And nag-walk na lang nga kami papunta rito guys, using Gmap kasi walang nag-a-accept nung booking namin. Tara, pasok na tayo. Here's the reception, guys. Then, there you go. Hi guys, so may elevator nga din pala yung hotel na to. Hindi kayo mag-worry kung marami kayong bit-bit kasi meron silang elevator. There you go. Ito nga pala yung ng room natin dito sa may Hanoi, guys. Sobrang ganda dito at sobrang mura lang. Pagpasok mo, nandito yung bathroom. Nandun yung hot and cold shower, yung towels, yung conditioner, at yung shampoo. Habang nandito naman yung toilet, sink, tissue, mga toiletries, hair blower, at yung salamin nilang malaki. Hi! Tapos, ang ganda. Ang linis dito, guys. Tapos, nandito naman sa may bandang kanan, yung television, yung study table, yung mini fridge nila na may free water. Water heater, hanger. So, ito yung nila guys. Ito yung cabinet na mapaprovide nila sa atin. Tapos, yung queen size bed nila. Uy, malambot yung queen size bed. May lamp doon at telephone. Nabook nga lang pala namin ito ng 2,000 plus pesos. Ilalagay ko lang dito kung magkano yung exact amount niya. And guys, if you want to get this one na mas mababa yung presyo, you can use my Klook promo code. It's kasama sa Gala Klook para mas makatipid kayo at makakuha kayo ng 3 to 5% discount per booking. And guys, per account 5 times yung pwedeng magamit yung promo code ko. Yes guys, so nakapag-freshen up na nga kami. At ngayon, dahil gutom na kami at hindi pa kami nag-lunch, kakain lang kami ng pho dito sa may Hanoi. Then, tinanong lang namin yung receptionist nila kung saan may masarap na pho. Ni-recommend niya yung malapit dito sa kanila which is 2 minutes walk lang daw. Sobrang sarap daw doon kaya doon tayo kakain. Then, after natin mag-pho, magko-coffee tayo. Guys, so ito nga ni-recommend na pho na kainan ng receptionist ng hotel. Marami kumakain, so mukhang masarap. Tara, try natin. Sabi ng asawa ko, baka hindi daw siya mabusog dito kaya hanap pa kami ng ibang restaurant. Oh, good. Guys, tapos na tayo kumain dun sa may Pho Chuyen. Punta naman tayo dun sa may coffee shop. Pangalawang coffee pa lang to ng asawa ko ngayon. So, sad na siya. Kaya kailangan natin humanap ng coffee. Kasi nakakaano to eh. 2, 3 coffee dito sa may Vietnam. Sa may Sapa, parang naka-4 ata siya nung nakaraan. Kasi hindi siya makatulog ng gabi. So, sobrang dami niyang caffeine sa katawan. Medyo busy yung mga streets, kaya may ingay.
Hanap lang nila ng coffee shop. Yung asawa ko na yung pipili. Pero guys, ang dami pwede kayo nandito, oh. Hi guys, so try natin sa may AHA Cafe. Ito yung nagustuhan ng asawa ko kasi nga sa view. So tara. Ang dami din nagko-coffee guys, pero halos nasa labas sila. Ang cute lang. So pasok na tayo. Actually, yung hotel namin, ang ganda ng place niya. Ang dami pwedeng kainan. Ano siya eh, parang sa Olds. Old Street, napagod ako. Okay. Ito guys yung view namin. Boom, puno. Lipat tayo. Wala na kami lilipatan kasi puno na nga lahat. May mga umiinom na banda ron. Na? Dito na lang. So wala tayong ibang view kundi itong puno. Hi guys, so dumating yung order namin. Ito yung sa asawa ko. Tinikman na niya. Then ito yung sa akin. Sarap. Hi guys, so kakatapos lang namin sa may AHA Cafe. Diyos ko, mamatay ata kami dito guys. Grabe yung mga sasakyan. Nakakatakot. Parang yung mga sasakyan din sa may sapa. Wala silang pake. Mga sis kahit makatama sila. So nakakatakot lang din. Wait lang, dahan-dahan. So withdraw lang kami. Then after nun, gagala lang kami. Tapos namin gumala. Kami magti-dinner. Hi guys, so hindi kami nakapag-withdraw, nakakaloka. Walang cash. So hanap tayo ng ibang bank. Uy, so far pala guys, yung pera na nagagastos pa lang namin. Ito ang nagagastos pa lang namin sa Sapa. At saka yung first day namin dito sa Hanoi, 15,000 pa lang mga mi. Ganun kamura. So 15,000 pa lang yung nagagamit namin. Tapos hindi kami kumain sa mga wait lang. Hindi kami kumain sa mga kainan na parang hawker, ganun. Hindi kami kumain sa ganun. Kumain talaga kami dun sa mga alam naming masarap, ganun, na hindi tipid yung lasa at yung price. Ang mura, nakakaloka. Dito kami kakain guys sa may Tep. Yan! Let's have another dinner. Kasi hindi nabusog ang asawa ko sa po. Hindi rin siya nabusog kasi hindi rin kami nag-lunch. So, huwag niyo siyang i-judge. Ang mura kasi yung main course nila guys. Ano lang, 120. Recommend one with rice as well. Rice? Yeah, okay. Rice dishes. Naghahanap siya ng rice mga sis. Gutom na gutom. Hi guys, so umorder kami ng with rice kasi nga mas mabigat yung rice. Kaya sa dun sa po, syempre, inaasar ko yung asawa ko na magra-rice. Magra-rice din ako mga syempre hindi tayo makapatalo. Charot. So, magra-rice din ako for dinner. So, yung kanina, ano lang yun, merienda. Kahit isang oras mo lang nakakalipas. Hi guys, so kakatapos lang namin mag-dinner. At masarap. Masarap dito kay Tep Tep. So, yun guys. So, nabusog kami. Masarap yung food at hindi maalat. Sakto lang. Hindi rin matamis. Kasi siguro gaganda ng mga katawan ng mga dito. Yung mga Vietnamese. Ang ganda ng skin. Ang slim. Skinny sila. Hindi sila matataba. Dahil siguro sa nila, sa food nila. Kasi ang talaga, ang healthy kumbaga. Tapos more on sila, gulay, corn. So hanap lang kami ng machine ulit. Then after ng machine, uuwi na tayo kasi kailangan natin magpahinga. Uy, dami kumakain, oh. Tingnan nyo guys. Oh, diba ang dami kumakain? Hi guys, good morning. So it's our 5th day now in Vietnam and nandito na kami sa may Hanoi. Ang itinerary natin today, gagala lang tayo dito sa may old quarter at dun sa malalapit na tourist spots dito. Tapos, syempre before natin gawin yun, kailangan mo natin mag-agahan. Let's go! Hi guys, so we'll have our breakfast here at Pho Ga Dac Viet. Nasa harapan lang siya ng La Mensa at nung Agribank. Isa to sa mga ni-recommend nung hotel namin. So, we will try this one as well. Come on, let's go. Let's eat. Ang hassle lang here, guys. Let's try. Sarap. Hi, guys. So, kakatapos na namin kumain ng pho. At punta na tayo sa may train station. Doon naman tayo magka-coffee. Kating-kating ng dila ng asawa ko sa kape. So far, yung nakainan namin yung masarap na pho dito. Try nyo dun guys, napakalapit lang. Alam mo yun, nakakatuwa kasi hindi sila malalayo. Hi guys, so dito kami magkakapi sa may Kadongdyong. At sobrang lapit lang yan sa may Riles. Yung. So parating na yung train guys.
Whoa! Whoa! Oh! It was so close! Oh my God! Guys, sobrang lapit pala ng train. Grabe. Hi guys, so papunta na kami ngayon sa St. Joseph's Cathedral. And bumuli ako nito guys. Ang laking tulong niya sa araw. Grabe. So kung meron kayong extra budget at wala kayong dalang payong, you can buy na ganitong hat. Search ko na lang sa Google kung anong pangalan niya. Pero ano lang siya, 70 Vietnamese dong. Punta na tayo sa St. Joseph's Cathedral. And guys, Google Map nga lang pala yung gamit namin para makarating kami dun sa mga destination na gusto namin puntahan. Hi guys, so nag-arrive na rin kami finally dito sa may St. Joseph's Cathedral. At ang ganda niya, no? Grabe, ang bongga kung dito ko siguro ikakasal. Ganda. Guys, dasal lang tayo saglit sa St. Joseph Cathedral. Magpapasalamat lang sa lahat ng blessings. Hi guys, so kakatapos na namin sa St. Joseph's Cathedral. At kung papansin nyo, nakabalabal na ako kasi dun sa loob ng simbahan guys, bawal yung naka-sleeveless, dapat naka-formal yung suot mo pag papasok ka as a respect na din. Then after ito, dadiretso na kami dun sa lake, Wak Kiam Lake, kasi sobrang lapit lang niya dito. Parang mga nasa 5 minutes walk lang siya. Mamamatay ata ako, sobrang init dito sa Hanoi. Para siyang Manila / Manila feels good. So yan. Woo! Mas mukha na tayong fresh. Yan guys, so hindi na tayo mukhang dugyot. Uy, nakikita ko na yung lake. Ang lapit lang yung sa St. Joseph's Cathedral. Guys, Wak Kiam Lake na tayo. Ito yung itsura ng lake nila. Diba? Tapos guys, walang harang. So pwede ka mag-dive. Ay yung pa ako. Safe, diba? So pwede ka mag-dive. Mas green yung tubig sa may sapa. Dito para na siyang matcha. Ganon, matcha green yung color dito. Doon para siyang lumot. Ayun, ganun. Ganon yung color. Para siyang moss green. Hi guys, so we are on our way to Walong Prison. Nag-decide na lang kami na mag-grab kasi sobrang init sa labas guys. Amoy araw na kami. At nangingitim na kami sa sobrang init. Kasi kung lalakarin mo siya from lake hanggang dun sa Walong Prison, siguro aabutin ka ng mga 20 minutes na naglalakad. At grabe yung init guys, hindi namin talaga kaya. So, nag-grab na lang kami. Nasa 28 Vietnamese dong lang naman yung grab. Hi guys, so nandito na kami at nagbayad lang yung asawa ko ng ticket. 50 Vietnamese dong yung bayad. Guys, mag-rent nga rin pala kami dito ng audio guide. Pero isa lang yung i-rent namin. Kumbaga yung asawa ko na lang yung mag-headset. Tapos, kukwento na lang niya later sa akin. Ang mahal kasi, 100 Vietnamese dong for this. Actually, Vietnamese daw. Yung walo. Meaning daw ng furnace. Yung parang pangluto. Specialize daw sila sa mga paggawa ng vase. in fairness daw guys, yung mga headset, para ka doon nakikinig ng Nat Geo. Pero guys, ang creepy dito sa loob. No? Kung babasahin mo yung mga to, na hindi mo alam ilang tao yung nawala dito sa place na to. Parang nakikinig ng Nat Geo. Maganda yung audio. So, yung mga nakalagay daw dito guys ay yung mga political prisoners. Oo, yung mga political leaders. Tapos nakaano sila guys, nakaganito. Oh my God, kawawa naman. Guys, nakakatakot! Yung huling pinasukan natin guys, na nakakatakot. Grabe, nakakatakot yung feeling niya. Parang siyang dungeon ng mga pasaway na Vietnamese. Siguro yung mga matitigas na ulo, ganun. At some point, para tong para siyang Intramuros, ganun yung vibe niya. So, lipat tayo sa kabilang station. So guys, ito to yung original na pinampupugot nila ng ulo noon. Grabe, nakakatakot. Guys, dito daw sa place na to, naganap yung pugutan ng ulo. Pero ngayon, ginawa na nila tong parang monument ng mga nag-sacrifice nung may gera between France and Vietnam. Hi guys, so we're almost done. Kawawa pala yung mga Vietnamese before, nung time ng war. Pero sana meron din tayong ganito, no? Like, na-preserve din sana natin yung mga, alam niyo yun, para yung mga kabataan ngayon, alam nila yung mga dinanas nung mga nag-sacrifice before. So, meron ba? So, tingin nyo guys, kung meron, pwede bang comment kayo sa baba? Kasi alam ko lang yung sa Intramuros, pero hindi yung latest war. May museum ba about dun sa latest war natin sa Philippines? Parang wala, no? Di ako sure.
Hi guys, so kakain lang kami ng lunch. Then after we had our lunch, pupunta kami sa mausoleum. At it's already 1 o'clock in the afternoon, kaya do not forget to eat your lunch kahit na nasa travel kayo. And guys, dito kami kumain sa Myvi. Myvi yung pangalan. Actually, nakita lang namin siya sa Google Map. Siya lang yung pinakamalapit na restaurant na merong 5 stars. Tsaka kahit dito restaurant sila, ang mura pa rin ng food. Like 100 Vietnamese dong, 115 Vietnamese dong, ganun lang. So, parang sa pera natin, siguro nasa 250 per order. Kami ng asawa ko, usually, yung order naman namin, dalawa lang. Isa sa kanya, isa sa akin. Tapos isang drink sa kanya, isang drink sa akin. So, sulit na rin, not bad. We just had our lunch at sobrang busog namin. Nagustuhan namin sa kinainan namin, guys. And, after nating mag-lunch, may tinitingnan ako yung naghahabol ng bus. Ay, grabe. Nakago na siya. So, after nito, guys, pupunta naman tayo sa may Ho Chi Minh Mausoleum. Grab lang tayo ulit, guys. Sa 33 Vietnamese dong lang naman siya. Mainit kasi, di na namin kaya maglakad. Sobrang taas ng araw dito. Hi, guys. So, nandito na kami. So, yun, nasa na lang siya. 10 minutes drive. Ang bilis lang, no? At sobrang init kung mapapansin nyo, guys. Ang itim na namin. Hala, sarado ata. Guys, at dahil close siya, dadiretso tayo ng Temple of Literature. Dadiretso tayo ng Temple of Literature. Nasa 5 minutes drive lang siya. Pero again, grab lang tayo kasi 18 minutes siya by walk. Hi guys, so we are on our way sa Temple of Literature. Buti na lang tong kasama ko, magaling mag-navigate. Ano talaga kami dalawa? Match. Bobo ako sa sa mga ganyan. Pero siyang galing niya sa direction. Galing. Ako bowits. Yung tipong pag mag-walk sa Google Map, ganun. Siya alam niya agad. Ako hindi. Kailangan ko siyang i-figure out. Ganun. Hi guys! So nag-arrive na kami dito sa may Temple of Literature. Dito na kami. Nagbabayad lang si Hubby. At check natin kung magkano. Oh! 70,000 Vietnamese dong or 70 Vietnamese dong per head. Ganda. Parang nasa Korean novela. Ganun siya. Hi guys, so yung vibe dito parang kang nasa Korean novela. Oo, kasi parang siyang old na temple. Pero hindi siya temple guys, parang siyang school. So, school ng mga sosyal, ng mga sinaunang panahon. So, ito guys yung itsura nitong nasa loob. And guys, pwede kayong mag-join sa ganyan, yung mga may tour guide para mas maintindihan nyo yung history ng place sa pinupuntahan nyo. Kami ng asawa ko, hindi na kami nagkaroon ng chance na mag-book kasi DIY lang talaga siya lahat. Like, biglaan, ganun, kung saan kami makakarating today. Guys, hindi tayo pwede mag-ingay dito kasi merong mga nagpipray. Hi guys! So, pabalik na kami sa may hotel namin. It's already 3 o'clock in the afternoon. And guys, habang nandun pala kayo sa my lake kanina, kung gusto yung daan yung Presidential Palace, nandun lang din siya. So, ngayon, ayun nga, pabalik na kami ng hotel. Then, mamaya mga 7 PM, lalabas kami ulit para pumunta sa night market. Guys, dito kami bumili ng pasalubong naming coffee and sobrang sarap ng white tea na pinatikim sa amin. Sobrang lapit lang yung sa hotel. So, ito yung hotel namin. Ganun siya kalapit. Kasi kahapon pa kami naghahanap ng nagbebenta ng coffee at wala kami makita. Dito lang kami may nakita. Hi guys! So, papunta kami ngayon sa may Hanoi Night Market para mag-dinner at bumili ng mga pasalubong. So guys, we are already here. At ang napansin namin, puro sila damit. So, mga ganun sila. Wala kami nakikitang kainan. Lakad ba tayo? Baka meron tayong makita. Yung street food sila guys, pho din. We'll see. Come on, come on. Hi guys, so hanap na lang kami ng ibang kainan kasi wala kami makitang ibang street foods dito. Ano lang din, pho, mga bar, spa. Siguro every weekends lang yung yung night market.
or yung street foods. May night market kaso walang foods. Puro restaurant din yung mga foods. So guys, mag-dinner lang kami dito kay Bonchak Dakim. Mag-dinner lang kami saglit. Sa sobrang gutom na namin. Then wala kami makitang souvenir shop. Actually, meron kami nakitang isa. Kaso ayaw kami pagbilhan. Nag-Google Translate na kami. Hindi pa rin niya kami maintindihan na kailangan namin kumuha ng ganun karami. Ang hirap. Ang hirap. So, ang hirap nilang kausapin. Ganun. Bukas, maaga kami gigising. Siguro mga 4:30 or 4 o'clock AM. Kasi kami maaga nga alis sa hotel. Gawa nga nung maaga yung flight namin going to Manila. Hi guys, so nasa airport na kami. Yung oras ng flight namin ay 8:20 in the morning dito sa may Noy Bai International Airport with the flight number 5J744. Not sure kung 5J745 or 744. Umalis kami ng hotel namin ng mga bandang 5 o'clock AM. Sobrang bilis lang ng biyahe from our hotel. Parang 30 minutes lang yung biyahe instead of almost 45 minutes, ganun. Kasi walang traffic. Then, guys, yung nga palang check-in dito, tinitimbang nila yung mga bags. Kung 7 kilos ba talaga yung maleta. Pero sa amin, sobra ng 2 kilos. Gawa nga nung laptop bag nung asawa ko. Eh, ang bigat ng laptop niya, mga sis. So, naging okay naman. Di naman pinadagdag kasi understandable naman na laptop yung laman ng bag. So, remind ko lang kayo na nag-check sila ng mga 7 kilos bags. Oo nga pala, nakalimutan ko. Nag-book nga pala kami ng taxi namin papunta rito through our hotel. Kasi ang hirap mag-book ng Grab daw tuwing madaling araw. So, para lang sure na, yun nga, meron kaming masakyan. Nag-book na lang kami from our hotel. 300 Vietnamese dong lang naman siya. And less hassle siya, in fairness. Hindi ka na mag-iisip kung mayroon bang taxi. Kasi nung pagkalabas namin ng hotel, guys, walang sasakyan sa labas. Siguro meron, pero yun nga, just to make sure lang. Yung next update ko, guys, nasa Philippines na kami. And I'll see you later! Hi guys! So, kakaalis lang namin ng NAIA. At medyo tumagal yung paikot-ikot ng eroplano dito sa may Alapaap kasi ang lakas ng ulan. Sobrang nag-enjoy naman kami sa may Hanoi at Sapa, lalo na sa Sapa, guys. So it's really worth it na puntahan. Hindi lang siguro kami nag-enjoy sa may sa may sleeper bus kasi nga meron kaming motion sickness. Sa Hanoi naman, guys, wala talaga kami ina-expect kasi actually para lang din talaga siyang Manila, pero mas malala yung mga driver. Mas malala pa siya sa Manila actually. Tapos yung mga kainan sa Hanoi, guys, hindi naman sa hindi hygienic. Minsan kinakamay lang nila yung mga food, ganyan. Tapos sa kalsada lang sila nagbabanlaw ng mga plato. Ang maganda lang sa Hanoi, walang langaw, no? Kaya siguro hindi nagkakasakit yung mga tao doon kasi walang langaw. So wala nagtatransfer ng bacteria doon sa mga maruruming bagay papunta doon sa doon sa mga food. So, yun lang siguro yung doon. Tapos, wala din kami nakitang daga. No? Wala akong nakitang daga. In fairness, ang doon. Tapos, kahit, alam mo yun. Kunyari, may basura, tapos Oo, tapos yun nga, katulad ng sinabi ng asawa ko, konti lang yung mga basurahan doon na nangangamoy. Usually, mangangamoy lang sila pagpa-close na kasi kailangan nilang lilisin yung store. Pero, other than that, wala, ang galing lang. Ang galing nila sa ganung part. Kaya siguro, hindi rin subak yung tiyan namin. Hindi naman sa maselan kami. Pero meron kasi akong amoeba. So, yung tiyan ko, sensitive siya masyado. Pero dahil nga walang langaw, walang daga, alam mo yun, walang ipis, girl, hindi susumakit yung tiyan ko. Sa Hanoi nga pala, guys, ang napansin lang namin, dahil siguro walang night market, wala kaming ganong nabilhan na souvenir shop. Tsaka mahirap, guys, makipag-communicate sa kanila. Alam mo yung may language barrier talaga. Then, yun lang. At kung papansin nyo, guys, medyo, na kami, maputlagan yan kasi hindi pa kami kumakain. Yung last na meal namin, yung kaninang umaga pa. And oo nga pala, guys, yung mga activities namin, sa Klook lang namin binook. At kung meron man kami hindi na i-book sa Klook, ilalagay ko na lang din or iti-tiktok ko kung paano ko sila na i-book. Follow me on TikTok. But, if you want to book through Klook, you can use my Klook promo code. It's kasama sa Gala Klook to get 3 to 5% discount. And you can use this promo code 5 times per account.
And that's it for today. And if you like this video, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, turn on the notification bell, share this video at kung meron pa kayong gustong tikman, puntahan at try natin, please comment down below and I will see you on my next vlog. Bye guys!